Ayan ang kotse ni Vice Mayor. Balakid siya sa negosyo ni Gov. Nagmamadali siyang ipasara ang isabong ni Gov. Kung hindi siya madadala sa santong dasalan, sa santong paspasan. Alam ko na ang gagawin ko. Ayan, nakahabol na tayo. Diyos ko, Tira! Diyos ko. Para saan ako? Harapin mo ang sundo ni kamatayan! Tumataginting na 300,000 kapalit ng isang hambog na tao at pakialamerong si Vice Mayor. Ako si Sandro, isang amang nagsika para sa kapakanan ng aking pamilyang binuo. Para sa akin, mula nang bumuo ako ng sariling pamilya, buong buhay ko'y inilaan ko para sa kanila. Hindi ko akalain na sa kabila ng pagsisikap ko na maging mabuting ama sa aking pamilya ay susubukin ang aking paninindigan. Next, Ako na ho. Sandro Matutita. Ito ang sahod mo. Sir, bakit po ito lang? Absent ka ng 2 araw, hindi ba? Iniawas ko na ang iyong pagliban ng 2 araw. Sir, baka naman no sa susunod na lang na sahod nyo iaawas. Alam niyo naman ho, kailangan namin ng pamilya ko ang pera. Ay, pasensya ka na. Wala na rin akong maikakalta sa'yo sa susunod na sahod. Dahil hindi ka na rin sa sahod sa susunod. Ho? Bakit po? Pasensya na. Utos na rin ni engineer at ng may-ari. Kung papapasukin kita, magkukulang na rin ang pampapasahod. Makabubuting, sumama ka na lang sa mga matatanggal ngayon para makahanap na kayo ng ibang mapapasukan. Sir, pakiusap ho. Huwag niyo kong tatanggalin. Kahit 1 linggo lang ho sana. Ang hirap din ho kasi makahanap ng trabaho ngayon. Hindi ho kaagad kami makakakuha ng ibang trabaho. Pasensya ka na. Ang may-ari na mismo ang nag-utos na magtanggal ako. Gustuhin ko mang manatili kayo, pero wala akong magagawa. Nay, kayo po pala. Ilang linggo na kayong hindi napapadalaw sa bahay. Kaya pumunta na ako dito. Salamat naman po at napadalaw kayo. Wala ko kasi kami maisaing na bigas. Ay, sinasabi ko na nga ba. Oh, etong 1,000. Mamalengke ka muna. Darating na ang apo ko galing paaralan. Kailangang may nakahanda ng pagkain. Pasensya na po, inay. Tatawag sana ako sa inyo. Nahiya lang po ako. Ano ka ba? Sino pa bang dadamay sa inyo kundi ako? Kung sana hindi kayo umalis sa bahay, hindi kayo maghihirap ng ganito, sigurado akong walang matinong trabaho ang asawa mo. Nagsisikap naman po siya. Oo nga, pero hindi sapat. Kahit doblehin pa niyang pagsisikap at pagtatrabaho, hindi pa rin yun makakasapat. Kulang na kulang ang kakarampot niyang sweldo sa pagtatrabaho sa konstruksyon. Isang 1,000 lang sinahod ko. Paano ito makasasapat sa pagkain namin? Tapos ngayon, wala na naman akong trabaho. Ay, ano ba naman tong kamalasang nangyayari sa amin?
Kahit anong sikap ko, parang walang nangyayari. Babalik ako sa dati kong trabaho. Isang buhay lang. Pero nangako na ako sa asawa ko. Hindi na ako babalik sa dating trabaho. Gusto ko ng marangal na buhay. Gusto kong magbagong buhay. Magulo ang mundong kinamulatan ko. Pero dahil sa pamilya ko, pinili kong magbago at mamuhay na marangal na paraan. Pero sa kabila ng pagsisikap ko sa mabuting paraan, para naman akong pinagkakaitan ng biyaya. Tila ba hinihila ang aking mga paa na balikan ang madilim na mundo na aking kinamulatan. Ito lang ang sinahod mo? Inawas na kasi yung 2 araw na pagliban ko kaya iyan lang muna yung natira. Di bali na, makakaraos din tayo. Sana hindi ka magsawa sa akin. Sana hindi mo ko iwan dahil sa kahirapang pinagdadaanan natin. Ano ka ba? Bakit ko naman gagawin yun? Nagsumpaan tayo na magsasama tayo sa hirap at ginhawa. Hayaan mo, magsa-sideline na lang ako sa paglalabada para makaipon tayo, para mapatingnan natin si Dudoy sa ospital. Nasaan nga palang anak natin? Hindi pa umuuwi eh. Ano? Teka, anong oras na ba? 4:00 pa lang naman ng hapon. 5:00 pa naman ang labas nun. Teka nga pala, bakit ang aga mo palang umuwi? Bakit? May nangyari na naman ba? Dayan, wala na akong trabaho. Ano? Nagbabawas ng mga trabador. Kasama ako sa natanggal. Pero nangako naman si Foreman na ire-repair daw kami sa isang kaibigan niya. Magpapatayo din daw ng bahay. Kaya nga maaga akong umuwi para abangan sana siya. Kaso wala pa eh. Mabuti pa. Sunduin ko ng anak natin. Tutal, wala naman akong gagawin. Mabuti pa nga siguro. Magdala ka na rin ng payong. Baka umulan. May tumatawag. Unknown number. Sino kaya ito? Mabuti pa sagutin ko. Hello? Hello, Sandro. Nakikilala mo pa ba ako? Oo naman. Makakalimutan ko ba naman ang boses mo? Kailangan ko ang serbisyo mo ngayon. May malaki tayong misyon. At malaki ang komisyon. Pare, gusto ko na ng matinong buhay. Ano ka ba naman? Mas titino ang buhay mo kung kikita ka ng malaki. May bibigay mo sa pamilya mo. Lalo na sa anak mo. Ang gusto nila. Naatim ba ng konsensya mo na maghirap sila samantalang wala kang ginagawa? Gusto ko ng matahimik na buhay. Marangal na trabaho at hanap buhay. San ka ba dadalhin ang prinsipyo mong yan? Hoy, gago! Hindi bagay sa'yo ang maging anghel. Hindi ka tatanggapin sa langit. Dami mo ng kasalanang nagawa. Kaya ang mabuting mong magagawa, bumalik ka na sa akin. Alam ko na malalampasan namin ang problemang ito. Magbubukas din ang langit para sa aming mag-asawa. Papa! Anak? Kanan na pa po kayo. Oo anak. Ikaw, kanina ka pa ba? Kararating ko lang din po. Bakit parang matamlay ang anak ko? Anong nangyari sa'yo? Masakit po kasi ang ulo ko. Diyos ko!
Sumuka ng dugo ang anak ko. Anak, anong nangyayari sa'yo? Anong nangyayari sa'yo? Dodoy! Ay, Diyos ko, bakit dito mo pa idiniretso yan? Sana isinugod mo na sa ospital. Wala ho kaming pera, inay. Ay, sus Mariosep naman, oo. Magtawag ka nga ng tricycle. Dalhin natin sa ospital ang apo ko. Nay, ulang-wala talaga kasi kaming pera. Mahanap na lang natin yan. Ang mahalaga madala ang apo ko sa ospital para malaman natin ang kalagayan niya. Paging Dr. Cruz, please proceed to the operating room immediately. Lola, Hintay-hintay lang, apo. Darating na ang doktor na titingin sa'yo. si Papa po. Naghahanap ng pera, apo. Si Mama po. Kinakausap ng doktor, apo. Magpahinga ka lang kung pagod na at nahihirapan. Hindi naman po eh. Sigurado ka? Wala kang nararamdamang kakaiba? Wala naman po. Ay, apo. Pinag-alala mo kami kanina. Sumuka ka raw ng may dugo. Inuwi ka pa ng tatay mo sa bahay. Pero ako, pinilit ko talagang dalhin ka rito para matingnan ka ng doktor. Salamat po. Nag-alala po tuloy kayo sa akin. Ay sana, simpleng sakit lang ang karamdaman mo. Sana, apo. Hello? Oh, ano? Sasama ka na ba sa amin? Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo? Hindi na ako babalik sa sindikato. Masaya na ako sa buhay na meron ako ngayon. Alam kong nasa ospital ang anak mo. Baka kailangan mo ng malaking halaga. Malaking tulong ito sa'yo. Kaya naming tustusan ang gastos para sa anak ko. Kaya pwede ba? Huwag ka ng tawag dito. Dahil kahit kailan, hindi ako babalik sa madilim kong mundo na kasama kayo. Pakiusap, tantanan niyo na ako. Dok, ano po bang lagay ng anak ko? Hintayin muna natin ang asawang mo para sabay ninyong malaman ang kalagayan ng anak ninyo. Ano po ba talaga kasing sakit ng anak ko, Dok? Makabubuting kayong mag-asawa ang kausapin ko. Dok, kinakabahan tuloy ako. Dok, pasensya na. May kinausap pa kasi ako eh. Nandito na pala ang asawa mo. Sandro, kinakabahan ako. Dok, ano bang lagay ng anak namin? Ang bahay niyo ba'y malapit sa mga pagawaan ng pabrika, plastic o mga kemikal? Hindi po. Bakit po? Sa inyong dalawa, meron ba kayong kapamilya o kamag-anak na nagkasakit ng leukemia? Wala po kaming lahi na nagkasakit ng ganyan. Sa inyo, Mrs. Meron ho. Ang tita ko, namatay sa sakit na yan. Bakit, Dok? Yun po bang sakit ang anak namin? May cancer sa dugo ang anak ninyo. Diyos ko, May leukemia siya. Pagkatapos ng kanyang bone marrow aspiration, nakita namin na may acute lymphoblastic leukemia siya. Magagamot po ba yan, Dok? Oo naman. Pero tatapatin ko na kayo. More or less 3 years. Pero malaking halaga ang kailangan ninyo para sa chemotherapy niya. anong stage na po ng cancer ng anak namin? Wala siyang stage. Ang may mga stage lamang na cancer ay yung mga Bukol-bukol. Pero sa anak ninyo, yun ang tinatawag nating good risk. Kaya magagamot pa naman siya. Pero kailangan niya ng maintenance
at walang palya ng pag-inom. Ang chemotherapy, kinakailangan ng 2 session sa 1 linggo. Estimated na gastos niya sa 1 taon more or less 190,000. Pero estimated pa lamang yun. Ma'am sir, sa chemotherapy niya at least 10,000 sa 1 linggo. Kailangan tuloy-tuloy yun kasi kapag natigil, tataas ang risk na lumaki ang cancer cells niya. Diyos ko, saan kamay ng Diyos natin kukunin ng kanyang kalaking halaga, Sandro? Diana, Bakit sa anak pa natin, Sandro? Bakit kay Dudoy pa? Marami naman pong ahensya ng gobyerno ang pwede niyong lapitan. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Ang mahalaga, may pag-asang gumaling ang anak ninyo. Kailangan niyo lang gawa ng paraan ang pera para sa gamutan ng anak ninyo. Maaari kayong lumapit sa DSWD, Malasakit Center, at anumang sakay ng gobyerno na tumutulong medikal. isang malaking pagsubok ang dumating sa akin. Ang pagkakaroon ng sakit ng pinakamamahal kong anak at ang pangangailangan ng malaking halaga. Pero sa kalagayan ng aming buhay, kahit sinong ama ay magtatanong, saang kamay ng Diyos namin kukunin ang ganong kalaking halaga sa pagpapagamot ng aming anak? Kahit naman sinong ama, kung walang-wala siguro'y kakapit din sa patalim tulad ng nangyari sa akin. Si Mayor, nagbigay ng 2,000. Yung mga kagawad na 3,000. Bali nakalikom ako ng 5,000. Malaking halaga ang kailangan natin. Hindi makakaya ng konsensya ko. Nahayaan na lamang ang anak natin sa kanyang kalagayan. Kakayanin natin to. Magtiwala lang tayo sa Diyos. Alam ko na hindi niya tayo pababayaan. Aalis muna ako. Saan ka pupunta? Baala na kahit saan. Ang mahalaga makalikom tayo ng kailangan natin para sa anak natin. May tiwala ako sa iyo, Sandro. Hindi ka gagawa ng masama para lang makakuha ng pera. Bantayan mo ang anak natin. Sandro, Pagbalik ko may pera na ako. Masisimulan na natin ang pagpapakemo kay Dodoy. Nay, si Papa po. umalis anak. Naghahanap ng pera para sa pagpapagamot mo. Ano po ba kasing sakit ko? Basta, gagaling ka anak. Ginagawa namin ng papa mo ang lahat ng paraan para gumaling ka. Ayoko na po sa doktor. Pero kailangan mong gumaling. Masakit po kasi yung ginagawa nila sa akin. Kahit saan na lang nila ako tinutusok nung malaking karayom. Kailangan kasi yun anak. Para ma-check nila ang dugo mo. Pero nanay, masakit po eh. Kung saan ako tinutusok ng karayom. Diyos ko. Kung pwede lang akuin ko anak. Yung sakit mo, ginawa ko na sana. Ako ang nahihirapan sa kalagayan mo. Pero anak, kailangan mong lumaban para gumaling ka. Gusto ka naming makasama ng matagal ng tatay mo. Huwag mo kaming iiwan, ha? Opo. Kaya kahit masakit po ang ginagawa nila sa akin sa ospital, kakayanin ko po. Basta, gumaling lang ako. Wala akong hindi kayang gawin para sa anak ko. Nang ipinagkaloob sa akin ng Diyos si Dodoy, itinuring ko na siyang isang napakalaking biyaya para sa amin.
Pero hindi ko inaasahan na darating ang panahon na ang biyayang yon ang magiging dahilan para gawin ko ang isang malaking pagkakamali. Mabuti naman na nagbago ang isip mo. Kung hindi lang sa anak ko, hindi ko gagawin to. Mabuti naman. Maisasagawa na natin ang misyon. Ikaw lang talaga ang hinihintay namin. Patawarin ako ng langit sa gagawin ko. Pero wala na akong maisip na ibang paraan. Ito na lang. 300,000 kapalit ng buhay niya. Hati tayo. Malaking halaga na yon para sa pagpapagamot ng anak mo. Kailan natin gagawin? Ngayon na. Hayan ang kotse ni Vice Mayor. Balakid siya sa negosyo ni Gov. Nagmamadali siyang ipasara ang isavong ni Gov. Kung hindi madadala sa santong dasalan, sa santong paspasan. Alam ko nang gagawin ko. Hayan, nakahabol na tayo. Tira! Diyos ko, para saan ako? Harapin mo ang sundo ni kamatayan! Tumataginting na 300,000 kapalit ng isang hambog na tao at pakialamerong Vice Mayor! Tunay nga ang nakasaad sa kasulatan. Sa Roma 7:18 hanggang 20. Alam kong walang mabuting bagay ang naninirahan sa aking katawang makalaman. May kakayahan akong naisin ang mabuti. Ngunit hindi ko lamang nga ito nagagawa. Sapagkat hindi ko ginagawa ang mabuting gusto ko. Ang masamang hindi ko gusto ang siya kong ginagawa. Kung ang ginagawa ko ay hindi ko nais, hindi na akong gumagawa nito, kundi ang kasalanang naninirahan sa akin. Sumainyo ang isa na namang magandang kwento ng pakikipagsapalaran at pakikipaglaban sa buhay. Ginampanan nina Lowy Bandola, Malin Pisico at Buddy Boy Aborde. Nilapatan ng musika at angkop na tunog, Kenji Bundaya. Ang script ay isinadula sa radyo ni Salvador Lubigan. Ito'y isa pang produksyon ng Oragon Creator. Kung bago pa lamang kayo sa aming channel, huwag kaliligtaang mag-like, mag-share. I-click na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga bagong video na aming i-upload. Dito lamang sa inyong paboritong channel, Sana Lord. Iniwas ko. Iniawas ko na. Inaawas. Nay, kayo po pala. Ay, Nakita mo na pala ako. Hindi pa nakakabukas ng pinto. Ulit.